Nagsasama-sama tayo ngayon para sa inaugural session ng bagong sangguniang lungsod at ang ating bagong termino. Sa riwayan nating panindigan na maglingkod ng tapat, may pananagutan, may malasakit sa bawat isang Ilosenyo. Magtataguyod ng mga batas at patakarang tulay na makasusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng ating lungsod. Aking ilalahad sa inyo lahat sa umagang ito ang aking 8-point agenda sa lungsod ng Imus. Ang una sa 8-point agenda, executive agenda, ay ang kalusugan o health. Pangalawa, ang edukasyon. Pangatlo, ang infrastructure developments. Pang-apat, ang peace and order and public safety. Pang-lima, ang economic developments. Ang pang-anim, good governance. Ang pang-pito, social services. Ang pang-walo, pangkalikasan o programa laban sa sakuna. Inuna natin ang kalusugan ng health. Dahil naniniwala tayo na importante ang kalusugan ng bawat isang mamamayan. Tunay niyan, magkakaroon tayo ng tuluyang everyman na medical missions sa ating mga kababayan. Sa tulong ng local government, ng national government, at ng provincial government, magsasagawa tayo, kakasagawa tayo ng patuloy na paglilingkod sa pamagitan ng mga medical missions sa ating bansa. Nagkaroon din tayo ng pag-hire ng mga bagong doktor. Sa katunayan, meron na tayong na-hire ng 7 doktor ngayon. 10 dapat additional doctors ang i-hire natin dahil naniniwala ako na ang mga malalaking barangay, kailangan din natin bigyan ng mga doktor na magkakaroon ng consultation, na libreng konsultasyon at libreng check-up sa ating mga kababayan. Magkakaroon din ng libreng medisina para sa mga senior citizen at sa mga low-income individual. Tunayan, inuusahan na natin ang pagbibigay ng libreng gamot, pero kulang. Kaya humingi ako sa sanggunian ng tulong na dagdagan natin. Nang sa ganoon, papalaki natin at papalawak natin ang programa tungkol sa libre ng gamot. Pagdating naman sa mental health program, alam natin ang kapinaan ng problema sa mental health ngayon. Marami ang mga suicide cases na nangyayari sa ating bayan. Itutulong natin at right now, kakayap natin ang ating mga pastor, ang ating mga kaparian, para makapagbigay sila ng magandang value sa ating mga kababayan. At ginagawa na ngayon yan. Ipagpapatuloy lang natin para maalagaan natin at mayayos natin ang problema sa mental health. Pagbibigay ng libreng salamin. Salamin sa mata sa mga batang nag-aaral na inumpisahan na natin, ang unang termino natin. Ngayon, idadagdag lang natin ang pagbibigay ng salamin sa mata sa mga senior citizen na nangangailangan. So, yan ang programa natin sa health. Pagdating naman sa edukasyon ng pangalawa, tuloy-tuloy ang binhing at bingkulan. Palalakasin natin ang binhing at bingkulan. Umpisa ng first year pa lang magiging college dito hanggang sa makatapos, aalagaan natin ang tuloy-tuloy ang mga bata dito. May mga grado ng 90 pataas, aalagaan natin sila lahat. At yung mababas, sa 90 na kanilang grado, ay bibigyan din natin ang tulong pinansyal sa kanilang pag-aaral. Pagkatayo ng mga school building pa sa ating lugar, alam natin na kulang ng mga paaralan sa ating lugar. Siyempre, una dyan, sa susunod na mga buwan, may boto pa tayong pambili ng lupa. Unahin natin pumili ng lupa para may malagyan ang mga silid paaralan na ito. Dahil kulang talaga ang silid paaralan. Saan tayo kukuhaan ng pondo para magtayo ng building? Lalabas tayo, pupunta tayo sa national government, patulong ating congressman. Hihingi tayo ng mga school buildings sa ating mga senador. Hihingi tayo ng school buildings sa ating mga congressman at sa Department of Education. Para madagdagan ang mga eskwelahan dito sa ating lungsod. Ngayon ay may programa tayong ginawa sa paaralan. May pilot project tayo na mga monitored audit.
interactive TV na ilagay natin sa mga eskwelahan. Ano itong interactive TV? Patulad ng ating mga konsyal, meron silang laptop sa kanilang lamesa. Ang interactive TV ngayon ay ilalagay natin sa mga eskwelahan. Ito ay gagamitin ng ating mga teacher parang isang malaking laptop na kung saan lahat na kailangan nila nandun na. At may pilot project na rin tayo ginawa ngayon. Ang Tanzaluma Elementary School, lahat ng classroom sa Tanzaluma Elementary School ay meron ng interactive TV at nagagamit nila ng maayos. Pagkatapos ito, pag nakita natin ang resulta ng interactive TV na ito, bibili tayo ng 2,000 piraso na higit. Dahil gusto natin lahat ng eskwelahan sa IUS ay naka-interactive TV monitor sila. Tayo ang kauna-unahan dito sa ating probinsya, kauna-unahan sa ating rehiyon. Dahil naniniwala tayo na AI na ang labanan ngayon sa mundo. Kailangan magaling ang mga bata sa computer na sa ganun makasabay sila. At ginagawa na natin ito at magtutuloy-tuloy pa. Siyempre, pag-ibayuhin ang reading literacy ng mga taginos. Alam natin na may diferensya sa pagbasa ng ating mga bata. Nakakapagtapos sila nang hindi sila nakakabasa ng maayos. Isa sa programa natin, mag-aanap tayo ng mga library sa mga barangay. Nang sa ganun, doon sila mag-aaral sa kanilang barangay, maglalakad lang sila, mag-aaral na sila, mag-aaral sila ng kanilang lesson, at mag-aaral din sila bumasa sa mga library sa barangay. Maganda ang nangyari ng first term na natin. Nakita nila na lumuwag, lumiwanag, umayos ang ating lansangan, pero kulang pa yung mga kanin na yan. Papaayos pa tayo ng mga kanin flyover sa ating lungsod. Dahil dito papasok ang ating mga mamumuhunan pag may magandang kane, may magandang lugar at maliwanag sa mga lansangan. At siyempre, paglalagay din tayo ng magdagang mas public transport terminal sa ating lugar. Katunayan, nandito na sa Samudang Panglunsod, ang mga terminal na yan. Bakit natin ginawa yan? Nung nakaraang 3 taon natin paglilingkod, nakita natin ang problema sa taas ng pasahe ng bawat isang individual na Iloseño. Lumataso sila ng 300 piso isang araw para makarating at pagbalik sila sa kanilang bahay. Sobrang taas. Sa sumusweldo ng 500 pesos, anong matitira pag may 300? Uubos pa sa pasahe. Kaya gumawa tayo ngayon ng mga terminal at sana magbotohan din natin, magkakaroon tayo sana ng libreng sakay from Terminal 1 to Main Terminal para mabawasan ang pasahe ng ating mga kababayan. So paano natin gagawin ito? Magpa-pilot project muna tayo ng isang terminal. Kailangan natin ng pondo, bumili tayo ng siguro mga 10 unit na solar vehicle, and then isang pesta naman tayo bibili para maihatid natin sila sa Terminal 1 hanggang sa Main Terminal, malaki ang mababawas nila sa kanilang pasahe. At mag-hire din tayo ngayon ng master planner sa ating lungsod. Alam natin ang development dito sa ating lungsod ay hiwa-hiwalay o parang sapsoy. Malapit na dumating ang ating 2 consultant na mag-aayos ng master plan sa ating lungsod. Ngayon, natapos natin ang master plan ng drainage system sa lungsod ng Imus na dating wala. Sa 3 taon natin maglilingkod, natapos natin ang master drainage plan na importante sa ating lungsod. Imus Public Market Enhancement Program. Alam naman natin, umpisahan ko ang pagpapaganda ng Imus Public Market. At marami rin naman na nakapansin. Tuloy-tuloy ito. Magandang bagay, balita dito, wala kahit sinong ginastos ang city government dito dahil lahat ito ay tulong ng national government at tulong ng ating congressman. Siyempre, tuloy-tuloy din ang paggagawa ng mga parks, sport facilities sa ating lugar. Siguro ang Juan Monte Park ang aking unang example ng aking first term. At susunod, marami tayong gagawing mga parks. Nang sa ganun, kahit pa paano ang ating mga kababayan hindi makakain sa restaurant ng mga pamilya, pero sila makakataon, pagdating ng weekends, nasa mga recreational park sila. Doon sila magbabanding ng kanilang pamilya. Nang sa ganun, mapamura natin ang pagbabanding ng bawat isang pamilya. Relocation ng mga utility posts natin. Alam naman natin na nagbukas tayo ng mga kali. Sobrang daming naiiwan ng mga poste sa ating lansangan. Nabali wala ang
lubak ng kage dahil sa mga utility cost na nakalagay dyan. Kaya iaalis natin sila lahat, popondohan natin, isasama natin sa program. Pagdating naman sa pang-apat, ang peace and order, public safety. Palalakasin natin ang suporta sa barangay at ang pulisya. Nawala na po dati katulad ng araw, pero pagsama ang pulis at barangay, ang init ng samahan, nagro-ronda at nagpapatrol sa ating lungsod. Ibabalik natin ito. Paglalagay ng maraming CCTV camera at mga street lights sa ating lugar. Alam mo na marami na kayo napapansin mga street lights at mga CCTV camera, pero kulang pa yan. Kasi may mga sulok pa at iskinita hindi na lalagyan. Kaya tuloy-tuloy natin gagawin ito. Lalakasin natin at pagagandahin natin ang command center. Sa tulong ng ating magaling na masyado sa Eddie Sapitan, siya ang pumamahala sa pagpapaayos ng ating mga command center at napakalaki ng pakinabang ng command center natin ngayon. Sa dami ng mga krimen at mga aksidente, nare-review natin sa ating command center itong mga pangyayari na ito at malaking tulong sa ating lungsod. Ang panglima, economic development. Mag-iimbita tayo ng mga bagong investors para pagbigay ng mga maraming trabaho sa ating lungsod. Pero hindi sila papasok pag hindi maganda ang binigay ng incentives sa kanila. At humihiling ako sa SB ngayon, sa ating mga harapan, na gumawa tayo ng batas na kung saan bibigyan natin sila ng magagandang incentives para pumasok sila sa ating lungsod. Hindi sila papasok dito kung patuloy na parehas din kung saan sila nanggaling. Dapat pagdating sa atin, may maganda silang incentives at kung hindi naman tayo siguro malulugi kasi ang laki ng economic developments pag nagkaroon dito ng mga kumpanya nanggaling sa ibang lugar. Dadami ang trabaho, dadami ang bibili, dadami ang tindahan, magandang economic movements na mangyayari sa ating lungsod. At siyempre, walang din natin bumili ng lupa na kung saan tayo mismo ang maglalagay ng economic zone. Tayo mismo ang magpapatayo ng developments at mag-iimbita tayo mismo ng mga investors na pesa, under pesa, para tayo paano wala tinagtas sa nasyonal, maraming trabaho ang makikita sa ating lungsod. Siyempre, kailangan mapatibay natin ang relasyon ng kumpanya at ng ating pamahalaan lungsod. Hindi sila magtitiwala pag may marami pong mga nag-rally o maraming hindi magandang tunyon na pumasok sa kanila. Mamagitan ang pamahalaan lungsod para na sa ganun gumanda ang relasyon ng may-ari ng kumpanya at ng mga empleyado. Pagdating naman sa pang-anim ang good governance, patatatagin natin ang internal audit sa ating lugar. Hindi lamang po ang audit ay sa pera, maging audit sa personnel. Alam ko na napakarami natin empleyado sa city government. Pero kailangan natin ng empleyado na makakatulong sa pag-develop ng ating lungsod. At siyempre, palalakasin pa rin natin ang e-boss. Kailangan maging online na lahat ang payment ng ating mga kababayan. At sa susunod na 3 taon, pipilitin natin matapos to, dapat paperless transaction ang tayo sa lungsod ng e-boss dahil dapat makita nila nakakaiba talaga ang mga taga-e-boss. Pagdating naman sa pang-pito, ang social services. Gagawa pa tayo ng patuloy na pabahay. Ngayon ay may nagawa na tayong pabahay at sa susunod na buwan, i-award na natin sa 62 families ang natapos nating pabahay. At kulang pa to sa mga susunod na panahon, kailangan madagdagan pa. At meron na tayo mga program sa susunod na budget natin for 2026. Meron pa tayo ng 30 million na ilalagay na pondo para magtayo pa ulit mga 100 bahay sa mga kababayan natin mahihirap. Ito ay hindi libre. Ito ay pauupahan natin base sa takbo kung magkano paupa. Ibababa lang natin para makatulong tayo sa ating mga kababayan na mahihirap. Ragdagang programa para sa person with disability at siyempre patuloy na pagbibigay ng ayos o assistance to individual in crisis. At siyempre, hihingi tayo ng pondo sa ating congressman para mapalaki natin ang MAIP o medical assistance for indigent families. At yan ay ginagawa ng ating congressman. Kaya salamat at meron tayong congressman na katulong ng maalalay at nagbibigay ng pondo sa ating lahat. Ang pangwalo, pangkalikasan, programa laban sa sakuna. Pagdadagdag ng mga sasakyan
rescue vehicle. Alam ko na kulang ang ating mga rescue vehicle at magdadagdag tayo. Paglalagay ng mga evacuation center, isang malaking evacuation center ang binabalak natin itong terminal natin sa may munition area. Dahil kalimitan ng inililikas natin ay mga munition, pag-asa at tinabunan area, bibili tayo ng 3,000 to 5,000 square meters sa area na yan. At hingi tayo sa national ng pondo para mapagtayo tayo ng malaking evacuation center at may pondo sila lupa na ang pagiging problema. Kaya yung ating tataguyod, susunod na termino, magkaroon ng malaking evacuation center sa area ng munition para na sa ganun, matulungan natin ang mga kababayan natin sa nailayan sa may pag-asa, tinapunan at munition. Pagpapatibay ng city barangay rescue team dito sa ating lungsod, ubod ang dami natin mga volunteers na kababayan. Patitibayin pa natin at palalakasin pa natin ang samahan. Bibigyan natin ng suporta na nagagaling sa city government. Bibigyan natin ng training. Bibigyan natin ng uniform. Dahil sila ay serbisyong walang bayad, voluntary lang para sa ating mahal na bayan. Kaya susuportahan natin ang mga barangay rescue nito. Pagpapalakas ng mga bantay kalikasan at river ranger. Alam natin na kulang talaga ang nagbabantay sa nagtatapon ng mga basura at naglilinis sa ating lungsod. Kaya nagbawas ako ng mga paswal sa ating opisina. Nagbawas ako ng mga JO sa ating opisina. Dahil gusto natin maparami ang mga naglilinis at nagbabantay sa ating kalikasan. Kasi nasanay ang mga tao na walang sumasaway. Nasanay ang mga tao na nagtatapon lang kung saan-saan. Pero ngayon, babantayan natin at palalakasin natin ang tungkol sa programa sa kalikasan dahil nakita natin nagagalit na ang Mother Earth sa atin dahil sa pahayaan ng bawat isang individual. Kaya po, sa susunod na 3 taon, tulong-tulong tayo. Kailangan ng bawat isang samahan. Kailangan ng bawat isang malasakit. Kailangan nagkakaisa ang mga leader na pinagkatiwalaan. At umasa kayo, dadalhin natin sa maayos at matigos. Dadalhin natin sa maganda at malinis, ligtas